Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo agad mga kaubayan. Ito po mga kaubayan, meron pong inilabas na pahayag po mga tambay, ito pong ombudsman si Boying, mga kaubayan, ay maghahain na raw po sa tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Ito pong si Boying ng civil case. Civil case? Mga kabayan, samantalang yung iba sinasampahan ng plunder, grabe ang korupsyon, dati kang speaker, mga kabayan, yung ibang senador, plunder, walang piyansa, samantalang ito, civil case, hiyang-hiya naman tayo kay Boying. Unbelievable, iba talaga yata, pagkakasama yata sa brotherhood. Kasama yata sa brotherhood, mga kabayan. Ibang klase, civil case, speaker, dating speaker ng 19th Congress, ang bihira. Samantalang sila Saldico, wanted. Samantalang yung speaker, civil case, unbelievable. Pakinggan po natin ito, mga kabayan. Ibang klase ang mga pera, mga insertion, civil case. Ano? Civil case? Kay Tambaluslos? Ay, sira ulo yata talaga to. Ang putang ina. Ang daming nagpangalan kay Tambaluslos sa mga investigasyon. Diskaya, si Saldico, the best friend niya, at si Gutesa. Putang ina ka. Mali-maleta yung ebidensyang nakita ng taong bayan. Bilyon-bilyon ng ninakaw. Tapos bibigyan mo kami ng civil case lang para kay Tambaluslos. Putang ina, masahol pa sa kriminal ang ginawa niyan eh. Ha? Pangsilya elektrika nga yan eh. Ang isa lang ang ibig sabihin niyan, pukinang ina mo ka. Isa kang protector ng magpinsang bangag, magpinsang kawatan, tang ina ka. Hindi ka pa matuluyang hindot ka. Civil case? Galit na galit po ang ating kababayan, mga kababayan, dahil nga po sino ba hindi magagalit? Yan po. Yan po kay Boss Kuda. Galit na galit po si Boss Kuda nung ilabas po ito pong pahayag na sasampahan daw po ng civil case na bilyon-bilyon po ang naging korupsyon sa ating bansa at trilyon. Ayon po rito sa lumabas sa pahayag, Boying Rimulya, civil case laban kay Speaker Romualdez, ihahain na. Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya o Boying Rimulya na may sapat ng batayan ang kanilang tanggapan upang sampahan ng civil case lamang o laban kay House Speaker Martin Romualdez matapos ang masusing pagsusuri sa mga ebidensya at mga testimonya. Mga kababayan, civil case, ibang klase, napakadaling lusutan yan nila. Ibang klase, no? Kung sino po yung pinakaulo, diyan, pinaka-head, siya pa yung pinakamababang kaso na isasampa. Ibang klase ka, Boying. Ibang klase itong si Boying. Kaya po gustong-gusto na po talaga natin, mga kababayan. Katulad po ni Kamanong, napakatagal na po at patuloy pong nananalangin si Kamanong na sana po ay maging presidente na talaga si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, at dito po sa ganitong klaseng investigasyon ay never tayong makakita ng ganyang investigasyon pagka po Duterte na ang mag-iimbestiga. Hindi po ganyan mag-imbestiga ang Duterte, mga kababayan. Ibang klase. Ibang klase. Panoorin po natin ito, yung Cabral Files. Sa Cabral Files pa lang, kasama na siya. Hindi bababa sa 19 billion ang nakuha raw niya. Pwera pa yung mali-maleta na nakita po natin na binunyag ni Gutesa at ni Saldico. Mga dinideliver sa kanila. Pero civil case, tingnan po natin ito, mga kabayan. Kung gaano kalaki po ang mga magpipinsang Kita nyo po kalaki mga insertion nila. Hindi bababa sa 20 billion kay Tambaluslos. Sila Ralph Recto, yan, kasama po yan. Yung mga congressman na may ingay po. Sa mga Quadcom, Tuadcom. Yan, grabe. Nasa Cabral Files. Pero civil case lang ang kaso ni Boying. Ibang klase.
Daig pa ang mga contractors, mga plunder, ang kinakaso, walang piyansa. Ibang klase ka, Boying. Masyado kang halatang halata. Kaya nga sinasabi po ni Boss Kuda, ikaw ay inilagay dyan bilang ombudsman para maging protektor ng magpinsan na tinatawag pa na bangag at bongit ng kanyang kapatid na senadora. Ibang klase ka. Yung anak, yung pinsan, how many billions? Mabayan, ibang klase. Ibang klase ka, Boying, na paghahalata ka. Mukha talagang tama ang sinasabi ni Boss Kuda. Nilagay ka riyan para maging protektor o maging tama. Maging ikaw ang magiging proteksyon nila. Pinoprotektahan mo sila. Ibang klase. Yan po ang sistema po ng politika ngayon sa ating bansa. Nakita nyo po. Kaya pala, nailagay dyan si Boying. Kahit po may kaso. Kahit po may kaso pa. Kahit po ang anak na nasangkot po sa illegal na damo. Di po ba yung anak niya? Wala pang 3 buwan. Absuelto na ang kaso sa illegal na damo. Kaya po inilagay. May grabe po ang mga akusasyon sa kanila. Kay Boying, nakalusot po at naging ombudsman. At ano po ngayon ang tinatrabaho sa ombudsman? Pagka po doon sa mga kaalyado yata nila, dahil alam po natin si Boying ay isang politiko. Politiko po si Boying, mga kababayan. At alam din po natin na yan po ay pumuputok na mga ka-brotherhood nila yan, mga kababayan. Magkakasama po sila umano. Hindi ba, Boying? Ibang klase, no? Yung dinideliveran ng mali-maletang pera ayon kay Gutesa, ayon kay Saldico, at ayon po sa Cabral Files. Kasama po si Bongit, kasama pa ang First Lady, ayon kay Saldico, at lalong-lalo pa ang anak na napakarami pong nakikita ng mga proyekto ngayon sa Ilocos Norte ng mga kababayan nating vlogger na sinusuyod po ang mga proyekto ni Marcos dyan, ni Sandro. At nakikita rin po natin na karamihan po'y wasak, sira at hindi tapos. Pero pagdating po sa investigasyon ni Boying, ito lang po ang ibibigay sa atin na mga investigasyon na talamak ng korupsyon. Isa kang speaker ng 19 Congress. Civil case lang ang kaso mo. Unbelievable. Billion. Ibang klase. Talaga pong papasok po rito talaga. Papasok po talaga. Dahil wala na po tayong kapag-pag-asa na matukoy at matumbok ang sinasabi pong ulo, ang pinakamalaking ulo ng isda, pinakamalaking ulo ng buhaya ay hindi po matutumbok at ayaw naman po talagang tumbukin ni Boying yata. Ang pinakamatindi pala ngayon lumalabas sa ating bansa, ang pinaka pala korap at pinakamaraming na bubunuin at pinakamalaking ulo na po sa kanila ngayon, pagka po nilagyan mo ng logic, ay si Saldico. Dahil grabe po ang akusasyon nila kay Saldico. Si Saldico po ay billion. Kaya nga po ginawa na nila wanted. Si Saldico po pala. Kaya pala hindi na nila pinabalik si Saldico sa Pilipinas. Dahil si Saldico po pala ang tutumbukin at doon po nila lahat ipapasan ang korupsyon ng mahigit 3 taon. At tutumbukin nila na si Saldico na po ang pinakaulo at head at ang mga contractors at DPWH at ang mga sinasabing mga kalaban nila sa politika. Katulad po yata ni Bong Revilla na nakakulong na ngayon dahil kalaban din po yata nila sa politika yan sa Cavite. Hindi kaya Boying? At hanggang ngayon, hirap na hirap po magpangalan at makasuhan po ang isang damukal na mga congressman na nakita po natin na pinasabog po ni Lebiste na nasa Cabral Files.
na napakarami pong nahawakang insertion at mga allocables. Billion. Ganyan po kalupit mag-imbestiga si Boying. Pagka po kaalyado ng administrasyon, mga kabayan, usad pagong. Pero po pagka ikaw ay pupuruhan na nila, antimano po, parang noodles, instant. Parang noodles kabilis, instant. Kulong ka na, wanted ka pa. Pag hindi ka nahuli, wanted ka pa. Ganyan po katindi. Ibang klase po mga kabayan, no? Kaya po mga kabayan, samahan niyo po si Kamanong na manalangin po tayo, huwag po tayong tumigil na manalangin na sana po ay pagkaloob na po ng may kapal sa lalong mabilis na maging presidente na po ang ating Vice President Sara Duterte. Dahil yung sinasabi ko po paulit-ulit, kay Vice President Sara Duterte lang po tayo makakakuha po ng pag-asa, lalong-lalo po sa makatotohanan na pag-iimbestiga sa mga hayop na magnanakaw sa ating bansa. At sana rin po, kasama rin po ang pamilya Remulla sa Cavite na maimbestigahan din po sana ni Sara Duterte, ang Ombudsman, ang DILG, mga Remulla. Sana po, dahil baka may tinatago rin po sila na mga anomalya. Hindi kaya? Kaya po mga kabayan, yan na lang po ang pag-asa ng ating bansa. Kung sila po magpapatuloy, ito pong grupo na ito, na nakita po natin na magkakasama pala, iisa palang layunin sa ating bansa ng tinatawag na dilaw, pink, pula, liberal, makakaliwa, mga oligarkiya, umano. Iisa pala ang mga layunin. Kaalyado pala nila, pati pala ang mga pulburon lord yata, mga smuggler. Hindi kaya? Iisa palang layunin na tayo po ay gatasan ng mga hayop na ito. Unbelievable. May panahon din sa inyo. Boying, bilog ang mundo. Umiikot yan. Hindi habang buhay mo, Boying, tambaluslos, ay nasa rurok kayo ng ng sinasabi pong nasa rurok na kayo, nasa kaitas-taasan na kayo. Meron din posibilidad na bumagsak kayo unang muka, umano. Yan po mga kabayan, ang nakakalungkot po nangyayari po sa ating bansa. Meron nga po tayong DOJ, meron nga tayong Ombudsman, pero po, hindi po natin nakikitaan na sincero po sila dito po sa talamak na korupsyon na nangyari po sa ating bansa. History. History po ito. Magmula po sa taas hanggang sa baba ay puro po korupsyon. Pati po ang mga ahensya ng gobyerno. Isang damukal din po ang korupsyon. Ibang klase po ang binigay po sa ating kamalasan. Daig mo pa ang nasunugan. Grabe po. Ubos. Baon. Ang nangyari po, ubos ang pera, baon pa sa utang. Daig mo pang nasunugan sa mga hayop na ito umano, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa mga nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating mga subscribers, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Tatay Nick ng Canada, Gayat Shena, kay Balance Vision TV, kay Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At siyempre po, yung dalangin at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo mga kabayan na ang ating buong sambahayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo, ay maingatan po tayo at mailayo po sa kapahamakan. Mailigtas po tayo sa lahat ng kapahamakan. At siyempre po madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ang ating Vice President ay lagi po sana ingatan sa araw-araw, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo.
God bless po sa inyong lahat mga kababayan. At tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.